mensahe gikan gayud sa Ginoo. So atong basahon ang atong teksto kay ang atong subtopic by the way is ang iyang depensa is about ang iyang second line of defense is iyang conversion testimony ug ang iyang lifestyle. So Galatians chapter 1 verse 11 to 24. Actually paano ni arirata sa 14 to 15 to 16 the data. So 1 to 16. Dear brothers and sisters, I want you to understand that the gospel message I preach is not based on mere human reasoning. I received my message from no human source, and no one taught me. Instead, I received it by direct revelation from Jesus Christ. You know what I was like when I followed the Jewish religion, how I violently persecuted God's church. I did my best to destroy it. I was far ahead of my fellow Jews in my zeal for the traditions of my ancestors. But even before I was born, God chose me and called me by his marvelous grace. Then it pleased him to reveal his son to me so that I would proclaim the good news about Gentiles, about Jesus to the Gentiles. So, ana lang takutob, tanaw ta sa first defense, nga ang iyang mensahe was a direct revelation from Christ. Karon ata sa conversion testimony niya, which break na ko into two, ang iyang old life ug ang iyang new life. So, arita sa point number 2 actually, ang iyang conversion. Aningon siya na, kibaw biya mo, unsa ko, kamadasigon na nagsunod sa akong relihiyon sa Hudiyo, na ako ganing violently, grabe kay kung akong gipamatay, gipersecute na kung mayo ang simbahan sa Diyos. Ako pa yun yung giguba ang iyang simbahan. Niya binag-unadjud ko sa akong mga fellow Jews, sa akong pagka mainiton para sa tradisyon sa akong mga kadigulangan. So, makita na to din naningon sad siya nga, but before na ko natao, ipili naman ko sa Ginoo. Gitawag ko niya pinagi sa iyang grabe nga grasya. Kay nalipay siya nga iyang ipadayag iyang anak ni kanako aron akong iproklamar ang may balita may tungod ni Jesucristo ngadto sa mga Gentiles. So man nga ang defense niya, primero old lifestyle niya, then a new lifestyle niya. So paingon niya nga kibawi amo tinsa ko sa una. So si Paul diriba confident kay siya nga ni-testify sa iyang former way of life niya, i-compare niya sa present. So it's like presenting a black color and then a white color, ana ka separated, minana ka lahi ang iyang kinabuhi. So makita na to nga ang conversion no, sa usa ka tawo, transition sa daan na kinaiya, sa daan na kinabuhi adto sa iyang bagong kinabuhi ni Kristo o sa iyang bag-o nga kaugalingon. Mana nga ang conversion, makita nato din nga ang tao makonvert lang siya kung muadto siya ni Kristo. Okay, so makita nato sa kinabuhi ni Pablo. So ang conversion dili mahimo sa usa ka tawo. Dili mahimo nako na makonvert ko, di sa makahimo ang ubang tao nga konvertuhon ko sa ngadto sa Ginoo o sa asa pa nga pundok. Dili ang Ginoo jud may himo ni anak. Kay conversion to a religion is different sa conversion to Christ Jesus. Okay? So atong tan-aw ni ang usa may nangiyang gibot pasabot nini sa iyang old life. Ni siya dinhi sa iyang old life nga violently persecuted God's church. I did my best to destroy it. Grabe ang iyang description, no? Mawa siya mauwaw na iyang gitestigo, ang iyang gitestimonyo ang iyang kaugalingon. So, kumutanaw ta, marilang dat sa Bible, sa Acts 7, verse 51 to Acts 7, verse 51 to chapter 8, verse 3. Makita na nato ang last na gipamulong ni Stephen before siya gibato. Kay gidaman si Stephen nga sa Sanhedrin, kay daghan naman kay nasuya niya, kay mo naman sa siya, sige sagsulti niya tungkol sa Ginoo. So,
i-reminda ni Stephen sila, yung mga katawhan nga ni susi niya o ni kapriso niya sa ilang privileges. Kinsa ang Ginoo, nga ilang pribileyo gipili mo sa Ginoo. Nya consistent sa kay mo nga disobedient mo sa Ginoo. Nya tungod sa iyang gisaysay niya ang history nila sa mga Hudiyo, ni end up sa rebuke, no, leading sa iyang kamatayon. Ug diha si Pablo or si Saul, sa iyangan primero wa Saul, nga nag-approve sa iyang kamatayon. Mao na ang beginning sa great persecution sa church nga ang mismo nag-lead si Saul or Pablo na karon. So atong basahon ang giingon ni Stephen. Ningon siya, you stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. Was there ever a prophet your ancestors did not persecute? They even killed those who predicted the coming of the righteous one. And now you have betrayed and murdered him. You who have received the law that was given to the angels but have not obeyed it. Pagkadungog sa members sa Sanhedrin, naglagot sila, nagpanggutan ng ilang ngipon, nagkagot lang ngipon. But si Stephen, full of the Holy Spirit, ni tanaw hangad nga sa langit, nakita niya ang himaya sa Ginoo ug si Jesus Christ nga nagbarog sa right hand of God the Father. Siya may nakakita, pero hindi siya, look, tanawa, kita ko sa langit ni abli, ug ang anak sa tao, nagbarog diha sa tuong kamot sa Diyos. Pagkadungog nila sa gisulti ni Stephen, ilang giana, ilang dunggan, kabarbis na kadawat siya gisulti, nagsiyagit sila, ug ilang gi-drug si Stephen out of the city, o gilabay og bato. So I remember this, may kaglabay ng bato, wala na namunit og kagmay ng bato, dagkong bato, bang, labay nito sa tao. So usap pa lang katao, ilabay mo din ha. Grabe na ang imong grabe na ang imong injury. So imagine ka, ang tanang katawhan, apil na ang mga kaparian, naglabay pa to niya. So nahimo na tong monumento ni Stephen. So meanwhile, before sila nang labay ana, ang ilang mga coats, ang ilang outer garment, ilang gibutang sa kiilan sa usa ka batan-on nga ginanlag sa Saul. Now while they were stoning him, he praised Stephen, Lord Jesus, who saved my spirit. Then ni fell siya, niluhod siya, niya ni cried out siya, Ginoo, do not hold this sin against them. When he said this, he fell asleep. So namatay siya. And makita na to sa chapter 8 verse 1 yun nasa Acts. And Saul approved of killing him. Imagine ka, pari siya, no? Ni-approve siya of killing of somebody. Huwag sa. Yeah. Pagsugod anang adlaw, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Ang mga apostoles ra ang nagpabilin sa Jerusalem. Ang tanang mga tao, bang, nanggawa sila. So godly men buried Stephen and mourned deeply for him, but Saul, tanawa verse 3, began to destroy the church. How? Going from house to house. He dragged both men and women and put them in prison. Inana kalampastangan si Pablo sa iyang daan nga kinabuhi nga tungod lang kay wa mo sunod sa ilang relihiyon. So sama na karon sa mga M. Do you know that M, when they have the power, kung sila na ang murag mo dominate anang lugar, tanang tao pugson jud lang nga balhin jud ka sa ilang relihiyon kung dili patay ka. Okay, and we know that abot yun na nga panahon na a lot of people will really turn their backs on Christ. Kaya mahadlok sila na mamatay sila, o mahadlok sila mamatay ng ilang family, o ilang mata, ilang bana, asawa, or whatever, mama, papa. Okay? And to just give you an information, maribal may nakakita, siyam-siya na sige, tanaw-tanaw sa mga news kaayon. Kibaba mo nga ang mga Palestinians, gikan sa Gaza pa dyan. Nanas Pilipinas. Wala nang to gisulti asa Diyos lang nagkita po, but I believe they're in Luzon. But here sad, kadaghanan yang gikan sa today Syria na katong Iran, ang gikan sa Iran, no? Na tagaan katong ipanhig Mindanao para Afghanistan.
So, ang kating nakita niya, nagbutang din sila sa ilang flag na kanang sagasa bitaw ang mga Palestinians na sige chant death to America, death to Israel, na death to everyone na dili mo tuo sa ilang Ginoo. Okay, so kita na to nga si Paul was no different ang mga kaparian sa unang panahon, even sa time ni Jesus and sa time ni Paul, sa time nila ni Peter, was no different sa mga Gaza karon, kaning sa mga Hamas karon, kaning sa mga Hezbollah karon, kaning sa mga Iran karon nga nakigubat kini sa Israel. They are no different because they believe their religion is the right religion. Puso na religion ka. Okay, so nga kita, we need to be anchored and sure sa ato dayong conversion. Na na-convert na ito, nabalik na bagyo ta totally sa Ginoo. Okay? Kaya din si Paul gani, ni-testify siya furthermore na giunsa niya pag-fight si Jesus Christ ug ang iyang church. And sulti siya din sa verse 14, I was far ahead of my fellow Jews in my zeal for the traditions of my ancestors. Yung zeal, bitaw ka ng passionate ka siya. Grabe ka siya, mainiton ka siyang tradisyon, traditions of my ancestors. What din hinagsulti? For the word of God or for the word of Jesus Christ? No, traditions of my ancestors. And we will go into that furthermore. So, mangita din ang kasilos niya was tradition sa iyang ancestors. Now, sa pagdepensa ni Paul sa before King Agrippa, iya sa ning dimension ng iyang former way of life. Diya sa Acts 26 verse 9 to 11. Niningon siya, ako sab-convinced kay ko na kinahanglan buhaton nako ang tanan nga kinahanglan mabuhat nako aron ako yung pakgangon ang pagsanay sa ngalan ni Kristo Jesus nga Nazaretnon. Ya, mo di akong gibuhat sa Jerusalem. Kay diha sa authority sa chief priest, akong giput into question ang tanang katawhan sa Ginoo. Nya pagsadang namatay sila, ako pa jud ang nibuto nga sige, pamatya na sila. Sa many a time, niadto kong one synagogue to another aron sila ma-punished. Ako silang gi-force to blaspheme. Gi-force niya nga baliha ay mo sulti nga kanas Jesus Christ ang Ginoo inaana na. Mao na karon, maabot na mga kaigsuonan whether we like it or not, the time will come. Now, kung maabot na nato, are we ready to die for the Lord? Kita ayo na mga kaigsuonan. Okay? Kung ako palagi pabuton karon ba? Kung ako lang, ako means, kung may ganun ako means, ka nagbutbot, nagdating ko ako. Neto na ko sa Israel. Yamingon ko, sige, bala ko da sa Hamas at bala ko da sa kuan para ang frontline dito para ako magubat diha. Kaya para na ko is, my life is about God. My life is about expanding the word of God. So, marabag, if I have to die, I have to die for the Lord. Dili kayo mamatay ko sa mission, mamatay ta sa kanang whatever. Mamatay ta because of the Lord. Niya mo nag-iingon niya, ako sa nang-punish, ako sa nang-force na mo-blaspheme. Obsessed kay ko with persecuting them, na ako ganis lang gigukod, hand down na ko sila sa foreign cities. Grabe. So makita na to din sa Acts 26 sa pagsulti lang ni Paul diha ni King Agrippa. Kung sa iyo siya kasalbahis na tao. Now, pero ang iyang kainiton sa tradisyon sa iyang mga katibulangan. Tanaw na to, sa iyang tradisyon. Mo na siya na panunod na establish or na customary na nga pattern of thought or action or kinaiyahan sama sa religious nga practice or social nga customary. Ang tradition is usa ka pagtuo or story or a body of belief. Ako na siya nga pagtuo nga related to the past, no, sa kaniadto nga gidawat na as historical pero dili ma-verify. In short, walay ugdang, walay asa man gyud gagikan. Pero napagod daghan ta customary pero dili mao. Wa man magagikan sa word of God. Ipasar man. In short, mga pagtulunan nga gipasa sa mga katigulangan, mga gipractice na sa kadugayan, man ang kadughanan dingon bahala na jud mag-unsa kung magkinaunsa di jud ko mobalhin kay mao ni naan. Okay, sound familiar? We said that word also before. Na di jud ko pwede kay ngano man mong naanda man ako nadak-an may akong pakamatyan. So the other definition of this Merriam-Webster is handing down of information. I-hand down ni pasa ni ang beliefs customary by word of mouth from one generation to the other without
written instruction. Wala joy kasulatan. Now, I would like us to sa ini ka ng read the commentary of Barnes ani nga text. Ngayon siya nga, ang dako nga bahin aning doktrina sa Pariseo, nagdepende gyud ang ilang doktrina ilang pagtununan maging nagdepende gyud sa tradisyon. Ug si Pablo at that time, doubtless made this a special matter of study. Nagtuon din si Pablo ni isip para niya dapat ako sa ning mahibaw-an. So it was learned from the very nature of only by oral teaching. Kay mao man ni sa una sad katong ingon ako ninyo last time nga usa ka disciple wa man sa pagtulunan sira ka kuyog-kuyog sa imong discipler, sa imong mentor niya usa yang isulti imo na memorize niya ibalik na nimo matuniya niya maimo na gani na memorize ra man gyud mo ipasan sa nimo sa una mo ni sila nagdako si Pablo na ni Ana. So there was no record. Now kani nga tradition hinuon naswat sa Mishnah o makita sa ni sa Jewish writings. Pero sa panahon ni Paul, they were learned or handed down from one to another. Mo na nga ang diligence, ano bang imong makanunayan jud ka nga imo jud nang ma-obtain makuha na nga knowledge. Imo na. So si Paul here does not here say na zealous siya for the practice of the new religion nor for the study of the Bible. Ang object niya, pag adto niya sa Jerusalem, dinagtuon siya diha sa tila ni Gamaliel, mas klaro kaayo nga pag-obtain, pagkuha dyan anang knowledge of tradition sa sekto sa mga Pariseo. Kaya Pariseo man siya, nalain-lain mapagpundok sa pare, pero Pariseo ang mga pinaka-controversial. So, kung nagtuon pa lang ni siya, ingon si Dr. Barnes, kung nagtuon pa lang ni siya sa Bible at all time, ang iya untang pagkainit, okay, diin nagayon siyang persecute niya ang simbahan dili unta na mahitabo ug unta siya ma-save gyud unta siya kung Bible pa iyang gibasa. Okay, but mo lagi na kita sa the same thing sa ato again every sermon it just comes out of my mouth because God is reminding us again and again basa sa Bible. Now, ingon man din nga ang oral traditions mga Hudiyo nasa Mishnah. Now, unsa man ning Mishnah? So, ang kaning Mishnah sa to pa oral nga balaod, no, giswat na lang, gihimong kasulatan na lang sa Judaism. Pero dili ni mao ang Torah or Mosaic law. Ang Mishnah gi-collect na siya o gi-commit na siya to writing about AD 200 o na form na part sa Talmud. Particular teaching na within the Mishnah is called a midrash. So nasa daghang mga libro-libro, so na sa mga reliyon kibaw pa mo, ang reliyon sa Mormon, dili ka makasabot sa Bible kung di ka mabasa sa kang Joseph Smith. Sa ni kaning Seventh-day Adventist, dili ka pwede na makasabot sa ka kung di ka mabasa sa sinulat ni sa ning lady na kalunod ko. Kaning murag na mode jud anang Seventh-day Adventist. Ginana siya. Mga kulto kana ba murag ang teaching sa ilang leader mas imabaw pa sa word of God which is 50. Ang word of God is word of God. Mabitaw na kumutuon sa kasapulong sa Ginoo ay pagbasa do na sa commentary. Kung man mo suwatin ha, you just go pag-check for these people na nagtuon og Hebrew, nagtuon og Greek, nga start ang ilang life is really study from morning to evening about the Word of God. Kumao ba ang imong pagsabot pareha pa sa ila? Although dunay mga text din ha nga ang uban magdili kay sila magpapareha kay especially nga wa gi-explain sa Bible kana nga teksto. Okay? So anyway, that's just a side note. Now, kaning Orthodox Judaism believe na si Moses na-receive sa Torah. Ang Torah is the first 5 books. Sani? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, natuo sila na kaning Orthodox mga Jew nagikan ni sa Ginoo, which is true. Iya yun yung gi-write down everything ang gisulti sa Ginoo nato ni Moses. However, ituusad sila nga Ginoo naghatag ni Moses og explanations and examples unsa ang pag-interpret sa balaod ni Moses. Nawa niya gisuwat. So, kinsa man ni Moses ron. Now, kaning unwritten explanations mo ni gitawag karon sa
Judeo nga oral Torah, or sa Judaism, the religion of the Jews, Judaism, as the oral Torah. Kaning oral Torah kuno was supposedly ipasa ni Moses ngadto ni Joshua ngadto sa mga rabbis until sa advent of Christianity nga di na finally written down ni siya as legal authority na gitawag na karong halakha. Halakha. The walk. So the two main sections of the oral Torah are the Mishnah and the Gemara. Now, balik ta sa tradisyon. Si Jesus Christ mismo, i-rebuke niya ang mga Hudyo, mga reliyosong mga Hudyo regarding silang tradisyon sa Matthew 15 verse 9 na inyong magipataas ang tradisyon kaysa pulong sa Ginoo. In fact, the quotes ni Jesus Christ sa Isaiah 29 verse 13, ningon siya nga, sakto yun sa Isaiah, kaning mga tawahana, silang may kas na musulti mo radyong ilang dyo pong gimahal, gi-honor dyo po nila, pero ang ilang kasing-kasing, layo kay na po. Ilang pong gisimba but in vain, kanil tinuod, pakitang tao lang kay ang ilang pagtulunan. Gikan man sa human na mga pagtulunan. So muna si Paul, after testifying sa iyang old life, now nitok sa iyang new life. Makita na to sa verse 15 to 16. So, naingon siya, but even before I was born, no, bako ko na tao, ipili na ko sa Ginoo, gitawag na ko niya by His marvelous grace. And then, nalipay ko jud kay Ginoo to reveal His Son to me, aron ako ma-proclaim ang good news about Jesus sa mga Gentiles. So, ang gayon, ang conversion is never made by man, dili gikan sa tao or through a man, but by God alone. Kay why makakonberto og tao, pero mo share ta sa truth ngadto sa tao, ato nang Christian's responsibility. So ang work sa Holy Spirit mo ang pag-convert sa tao, dili kita. Mo na natabo ni Paul, ang Holy Spirit ni work ni Paul na nakasabot siya na ang Ginoo dunay choice. Tagaan ba ta sa Ginoo og choices? No, the will to choose. Ang Ginoo of course nga nihatag ni ana nasa siya choice to choose. Kinsa ang iyang pailhon sa iyang anak na si Kristo Jesus. Mo nang gitawag nato doctrine of election. Dipili ang Ginoo tao, dili tungod kay mas maayo, mas buotan siya. Kundi gusto lang sa Ginoo. Magbuot ka. Ipili ka sa Ginoo, ako ipili ko sa Ginoo, makabuot sila. Okay? Kalipog ko na sa una, nga nung ako ang ipili sa Ginoo, kaya para na ako ang pinakabutan sa mua. Nagunaw na, pagkita ko sa Ginoo, ikaw ang pinakabuang-buang. Okay, Lord, thank you. Pili niya ang pinaka-worst. Now, ang Ginoo doon na will and power to choose anyone aron pag-accomplish sa iyang patuyuan sa kinabuhi sa tao. Okay? So, debatable na, pwede pa na natong ka ng daghan ka na mag-argue anak sa ganing mga batikan na kaya ng mga Kristohanon. Controversial siya nga doctrine. Na kung mag-debate ni anak, why makadaog. So ang ato na lang is muhangop lang ta, nagipilit ta sa Ginoo, period. Thank you Lord. Okay? Now, si Paul, wa mo human din ha, iya pa yung gi-highlight na iya kong gipili, iya kong gitawag tungod sa iyang marvelous kanang grabe ka nga grasya sa Ginoo. So, ningon din sa verse 15, but even before I was born, God chose me and called me by His marvelous grace. So, kung tanaw tayo balik ani sa Ephesians 1:4-6, kasi Pablo majud kay sa mga writings ba, sa mga letters ba, siya magud kay ni ang ipadapat kay nato ang mga doctrine of election, doctrine of grace, doctrine of predestination, yun na ba? Nga maong atong makita sa Ephesians chapter 1:4-6, nga ningon siya, gipili ta diha niya before the creation of the world. Ang gipili ka sa Ginoo, remember this, wa pa nahimo ang kalibutan, gipili na ka sa Ginoo, nakailan ang Ginoo nimo sa unsang katuyuan to be holy and blameless in His sight. Paring tambalaan, walay sala sa iyang tubangan, tungod sa iyang gugma, yet ang predestined for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Again, it's not because of me, because of you, or because isod ka ginani o tigbasa kag Bible. It's because of the pleasure and will sa Ginoo. So, sa katuyuan, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the ones He loves. So, in short, ang Ginoo ba,
Dipili siya in love in accordance with His pleasure and will aron siya mag-glorified. Muna ka to yung sa Ginoo. Ang pinaka-worst nga sinner, iyang pilion para mas maglaro yan himaya. Eh kung bati ka ayon, yung man magpakita siya, hayag ka siya, puti ka siya, lindot ka siya. Diba doon grabe nga this contrast? So the contrast of two things sa atong pagka-sinner sa pagkahuli sa Ginoo will really cause us, kung makakita dito ang sa takahugaw, will really cause us to worship God. Lord, what yun pwede sa ay, good kayo na kanindot na ko, and yet you chose me. Wala nga kung ikaw makailadyo ka sa mong pagalingon, nakibaw kita, unsa kita kahugaw, unsa kanindot ang Ginoo, dili posible nga maparihat ni Paul, although grabe na sa Diyos ng kayo ni Paul, no? Na usay mo yung pwede ka kuha na Lord, no? At the same time, pwede pa ka na Lord, no? Pero grabe sa kayo ang iyang giagian. Yung mo rin sa ko nga, ay na lang Lord, contento lang ko kung sa iyong giatan. Honestly, ay mukuan ko kanang muana ko kanang mabag ako mura ko I want that fire, I want that, but am I ready to go through the hardship that Paul went through? Ana ba? Sumayon lang ko sa Ginoo, kanay bala na ko Lord, kikiba makag-asa ko po. Okay, unsa ako makayo sa di makayo, basta gamitan lang jud. Nora gyud na. So manang ang election sa Ginoo nato has nothing to do with us or unsay atong mabuhat sa Ginoo. No, kay whatever we able to do for the Lord, again, it's by the grace of God. Manang sa John 6:44 ningon jud ang Ginoo, si Jesus Christ ningon, walay makaanray ka nako kawas kong ang amahan nga nagpadala ka nako iyang birahoning tawhana. Ngari ka nako aron ako siyang banhawon sa last day. And in John 6 also, ningon sa dinhi nga wala say asay na niya lisad ka makadus ang amahan kung dili sa binagi ka nako. So manang makita na nato Jesus and the Father work together with the Holy Spirit for our salvation. Yang ang gipili ka at ikaw ang pinakaway ayo. Batik ka just like me. That's why ang atong gratitude, ang atong pagpasalamat, ang atong utang kabubuton na kanang grabe kay taan as Filipinos should be given to the Lord, not to anybody. Yes, kung tanaw utang kabubuton, it's because nakadako kong utang kabubuton sa Ginoo. Na kaning mga tawhana nakatabang nako, kaning mga tawhana maayo nako, kaning mga tawhana this and that. Even sa ilang mga mistakes, mingon ka, I will not look at their mistakes because God used them to help me some way or the other. Manang di kita pwedeng dikta mo, mingon sa Ginoo, salamat sa kaning mga tawhana. Kasi nag-agi ko mga salamat gihapon Lord. Manang in everything, rejoice with that. Yes, again. So, because ang conversion or one salvation, it man depende on anything or anyone, kaning nga verse sa Ephesians 2:8, we must have this. A person must come to know this if we know Christ. Kay ato yun yung memoryahon ingon Ephesians 2, verse 8 to 10, for it is by grace nga naluwas ta through sa atong pagtuo ug dili ni sa atong kaugalingon. It is the gift of God, dili na atong mga lihok ug atong paningkamot atong gitrabuhan aron walay makapang hambog kay kita. We are God's handiwork. So dang gipunita sa Ginoo giugmo tag usab i-create in Christ Jesus aron magbuhat og maayong buhat. Diin giprepara na sa Ginoo di ay na mga maayong buhat in advance for us to do. So, pagpili ni Paul, pagpili sa Ginoo ni Paul, pagtawag niya ni Paul, pinagi siyang marvelous grace, tunay na kung katuyuan ang Ginoo, maoning nisumpay siya, then it pleased, verse 16. Kung sa katuyuan nga nakibaw siya, nga gipili dahil po niya, nga iya yung dahil gipadayag ang iyang anak to me, verse 16, so that I would proclaim the good news about Jesus to the Gentiles. Mauday ang iyang katuyuan rin ako. Ako gipoklamar siya about Jesus. Ang good news is about Jesus. Jesus is the good news. The good news is about Jesus. Okay? Ato ipadangat na sa tanang makatawhan na atong mailhan. So, magkagsunan, like Paul, kita gitawag ta niya gikan sa kangit-ngit gibalhin nato sa kahaya. So di naman tangit-ngit, di naman tabuta, di naman tabungol, na naman tayo bakwa. We can tell, we can proclaim because we see the goodness of God, we tasted the goodness of God, we touch God somewhere or the other in whatever way yun paday ang ginuna ko. Imo ng destiny.
and my destiny. We are destined to proclaim. We are destined to do that very good work. Di na nato kalimutan. Kaya kung magkalimutan niya, na nakalimutan, di tagipunit sa Ginoo, sa kayanangan, sa kahugawan, sa kakaihan. Okay? So, this is what we call predestination. You are elected and predestined for His honor and His glory. So, tawag ka, ipili ka, elected ka, predestined ka to proclaim the praises of Him, Jesus, and to be conformed, makumpormita, so more and more mahimot ang murag image of Jesus Christ. Not in more the image of Adam and Eve na ni disobey sa Ginoo, but back to the image of God. Because when God created man, we were made in the image of God. But himo na image of Adam and Eve ang nagsunod because wala man Ginoo. Ni talikod man sa Adam and Eve sa Ginoo. Manang sa Romans 8:28 verse 30, basahan ni siya. And we know, quote ni, kadaghan tayo mo quote ni, we know that all things good work for the good, period sila, kutob sila din ha. No, ang tanang butang, work lang din na for good of those who love God. Those iyang gitawag according sa iyang purpose. So kung ang tao wala siyang gitawag sa Ginoo, kung wala niya gi-fulfill iyang destiny which is to proclaim God, kan makaklaim siya aning Romans 8:28. Only those who love Him, because those people who love Him, bisa pagkapilatang makapsalam, kapila sa tamo barong mingon Lord, pasaylo ko yun na kung balik na niya ko. Sleep pa kagbalik ko, sleep na sa Lord, pasaylo na sa Lord. Unya ang Ginoo birahon sa kagbalik pa barong jud kaniya because He knows how frail we are. We are made of clay. He knows. Bisag sumambot mga adlaw, do I pray nga Lord, wala tayo lang mga mistakes na mahitabo sa pumabot ng mga adlaw. Kaya gitawag man ka to be like Him, to conform to His image and likeness. So gitawag ka sa iyang katuyuan. So tanaw ng verse 29. Kaya katong iyang nailhana, ang iyang gipanawag na, iyang predestined, na nakay-destination, na nakay-predestination, na makonform ka to the image of the Son. Aron, mismo si Jesus Christ, may firstborn, among many brothers and sisters. Muna ang verse 30, o katong gi-predestined, iyang gitawag. Kung katong iyang gitawag, iyang gi-justified, meaning wa na kay sala atubangan sa amahan. Kay katong wala na sala sa atubangan sa amahan, will be clothed with a glorified body and will be glorified forever with Jesus Christ. That's our destiny. That's final destination. But while here on earth, we do the work because we know where we are going and we know who we are because of Christ. Muna nga, the day na receive ta ni Jesus Christ sa ato kinabuhi, destined na ta to exalt, ato yung exalt pataas ang Ginoo, ato yung i-glorify His name by telling others in Jesus Christ. Kung sa gibuhat niya sa kang kinabuhi, atong testimony ba? Among kausaban mga gibuhat sa Ginoo, laging kakibak ko sa una, palibakira kay ko karon mawa, adlok nandiyo ko manglibak, ibak ko sa una no, kusog kay ko manaot sa uban, kusog kay ko mangutang, kusog kay ko mag-addict ko, whatever, etc. Na karon no, salamat ko sa Ginoo, wala na Ginoo. That itself, I know will be a big impact sa mga kasing-kasing, sa mga katawan. So ganun sa mga kabataan karon, I always tell them, ibaw mo, pagpanguha na ko ninyo sa eskwelahan, I don't know how I'm going to help you. Kaya bayad, palit pa mong uniform, palit pa mong libro niya, 11,000 nilay ng nag-usa, ang ipang sapatos, ang ipang etc. niya, aircon, biyan ka ng room, so palit pa mo nag-jacket, o doon yung matek ng mga jacket din na barato, mga 300, 200 second hand ba. Still, the preparation ka na lang ang 1,100. Free ka sa taas na klase ng eskwelahan diri sa Butuan, and then unsaon ako nga maging walk with you promise because I don't know how, and then suddenly God just arrange all things. Arrange lang yun niya. So muna ito nga Lord, grabe yung ka Lord. So muna ko para na ko no, ganina it just dawned on me ba na dito sa Cebu po, God was showing me nga ang imong work ang hatag nimo is maging pag-house of refuge for sexually abused children through the church. Okay? Pagi mo kung yung pastor. Karon pastor ko, pero outside of the church, informal na ang akong setting.
ipakita ko sa Ginoo, you are making a house of refuge through sports. House of refuge through sports. Kaya naamang ko mga kabataan na ako yung house, kaya man ang tatang nagyo yan dahil usa nga pati yung lisura, ano ba? So mana nga, when you receive Christ, just like Paul, destined to live like Christ, act like Christ, magpaglihot ta, musulti ta, mo respond ta ng kinabuhian ng murag sa Kristo. Aside from sharing the gospel, ang Ginoo, sundumi, doon na siya job description for you. Ephesians 10, balik ko na to, for we are God's handiwork. Okay, giog mo ta, gitawag na ta sa Ginoo, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, kung wata kibaw na magsunan ba? Kibaw unsa. Kasi kag-share, kibaw kang start sharing. When you start sharing and telling people about the good news about Jesus Christ, then you will see more and more asa man nga platform. Kasi may akong sakyan ani Lord para pagbuhat na ko niini. Sa una akong nasakay ko sa Ginoo as a minister na nadyo ka din ha, under ka, etc. Pero karon mura ko give, mura ko sa Pablo nga gibuhian sa Ginoo. I'll just go anywhere in the field but choose sports as your sakyanan to advance the kingdom, sakyanan to proclaim the good news. Ano ba? Kaya wa man mausab ang atong destiny. Sa kasata, we are called, bisa kung sa itong edad, we are called to tell, to share, to tell about the good news of Jesus Christ. Dito muna ni Ana. Ang ato na, usay mo sakyan, usay means ni mo. Ano ba? Like sa inyo, sa LV o sa floor. Ang inyong means is, mag-gather ng mga kabataan. Okay? So ako mato sa field, mato ko dito, ako ng pasulog nag-volleyball, then bang, share ko sa harian sa Ginoo. And share ko sa mga testimony from time to time, masunod siya. Testify ko how God, like yesterday, na yun ko, 37 years, you're looking at me an example of how I live just by faith, you know. Kasi sa karon ni medyo ko ni muna ko'y kwatawa. Ako rin yung panghambog ni muna ko'y 2,000, kaya maura sa din akong madawat every month, kikan sa akong pagka-SSS nga, pensionada. Diba, pag ako nung ipadakaan sa una, pero sa ko ikapadak ko. Okay? Kaya na-receive ram sana na po at isip sa password. So anyway, but who's going to live for 2,000 pesos? Sao na, binatiguang ka na natin mga maintenance na nagkadag ng mga, bisag wala kayo medyo na rare, palit ka plus mahal na, palit ka vitamins mahal na, you have to keep the body going, diba? So muna nga, never be afraid, people of God, never be afraid to tell others about Jesus Christ. Never be afraid kung asa ka na doon sa Ginoo. Okay, manang closing ko, na mangutana ni ini mga butang. Doon na ba kay conversion story, like sa Samaritan woman at the well, nga gisulti ni Coach Maribel, na after meeting Jesus Christ, ni dagan, ito siya ang past. Ato sa villagers, yan ang kumpanya pag kaya ato pa dito paminaw mo niya, siya pa nisultikin sa ko. Ano ba, wala siya uwaw. Napaka-anak nga conversion story. Kaya kung ashamed pa kasi imong past, may imong ko ayaw. Kaya mauna, ang imong past is the greatest contrast sa imong life nga dark kayo sa una niya. Karon, imong life nga na nakasakahayag. Kaya sa imong pagsulti sa imong past, naghatag kag prueba na ang Ginoo maka-change do ay og tao bisag unsa pa pangit-ngit sa akong past, bisag unsa pa kabati sa akong past. Imong gisulti nila, God can embrace us in spite of us and make us whole again. Bisag kinsa pa, so unsa kang kagugwa ka, God will embrace you, so unsa ka kahugaw and make you whole again. So, atong imitate si Paul. Kaya siya pinili siya ng itang opportunity to share his old life and new life as a proof of God's presence sa iyang life. You do well if you do it, if you follow Paul. Kana lang dapita, my past and now my present. God bless us all. Amen. Let us pray. Father, we thank you and we praise you, O Lord, for every opportunity you've given us to tell who you are in our lives and what you have done. Because what you are doing in our lives is a proof, living proof that you are alive,
that you care for us, that you love us so much, that you're almighty, the powerful, gracious, loving, merciful God, so kind. Lord, please encourage all of us that are listening and those who will listen to this uh, uh, video, Lord, this message of yours. Please encourage them. Let there be a lot of us that will be going about telling people, young and old alike, please, aron sila o Ginoo makakupot o makadungog aduna yun ay buhing paglaom Ginoo Diyos on their own, by your leading, by your power, you draw them and make them know you. Lord, ay nagtagtubuti Lord makasala niya din nila sa mamahan panalangin niya matag usa kinuha nga magpuyo ni ang hagit sa among kinabuhi karon mamusulti gayud mi sa among conversion story mapakita mi sa among bag-ong lifestyle karon. Please we pray, Father, in Jesus' name.